This means they have their liberty. Pending investigation, they're able to all go home to their respective homes in Qatar, in Doha, and able to spend time for themselves and their loved ones. 17 Pinoy sa Qatar na lumahok sa protesta na bigyan ng provisional release ng Qatari government ayon sa Department of Migrant Workers. So nais ko pong itong umagang ito, formally po na humingi po ng paunawa at of course gusto ko rin po humingi ng paumanhin. Hindi lang po sa ating kagalang-galang na commissioner but also directly to Captain Felipe po. MMDA Special Operations Group Task Force Head Gabriel Go nag-public apology sa pamamahiya sa isang pulis. Madam, I'm gonna rob you. No, I have a question for you. Kasali po yun sa sinampahan ng unjust vexation po. Isa lang po yung nabanggit na Pilipino pero ang specifically po na binanggit doon sa update report is unjust vexation po ang pinail po ng security guard po. Filipino videographer ng Russian-American vlogger kasama sa sinampahan ng reklamo ayon sa Philippine National Police. Kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Government officials na hindi dumalo sa pagdinig ng Senado ngayong araw sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isasabina ayon kay Senador Amy Marcos. Ilang tauhan ng International Criminal Court nakapasok na umano sa bansa simula pa noong 2024. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Hindi dumalo ang karamihan sa mga inimbitahang opisyal ng gobyerno sa isinagawang ikalawang Senate hearing hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Musod nito, ipinasubpina na sila ni Senador Amy Marcos. Nabunyag din sa pagdinig ngayong araw na matagal na umanong nakapasok sa bansa ang mga miyembro ng International Criminal Court. Ito ang balita ni Asher Kadapang Jr. Magandang hapon, Asher. Sino-sino ang mga nais ipasubpina ni Senador Amy Marcos? Magandang hapon naman, June. Halos parehong hanay ng mga executive officials na inimbitahan din noong unang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations noong March 20 ang hindi dumalo ngayong araw. Karamihan dyan, o particular yan, yung mga kalihim ng mga kaukulang ahensya at kahit nga yung mga representante ng bawat mga government agency na yan ay hindi rin humarap sa komite. Kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Halos walang dumating na mga opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ngayong araw. Kaugnay ito ng investigasyon sa pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa 21 resource persons na inimbitahan, 3 lang ang dumalo sa pagdinig kung saan 2 ay mga kawani ng panig ng gobyerno mula sa Securities and Exchange Commission. Alinsunod sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na nagpunta ang mga admin officials, pangunahin ang ilang cabinet members ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
partikular na sa pag-iral ng executive privilege o ang hindi pagsasapubliko ng mga napag-usapan sa pagitan ng presidente at kanyang mga gabinete. Iginiit naman ni Senador Amy Marcos na hindi maaaring gamitin ang executive privilege na dahilan para tanggihan ang imbitasyon sa pagdinig kundi sa mga partikular lang na tanong sa hearing. Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Kasunod ng pagdinig ng komite ni Senador Amy Marcos, agad na nagbigay ng reaksyon dito si Senate President Francis Chis Escudero. Narinig ko kasi yung hearing ni Senator Amy kaugnay ng di umano dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Paliwanag pa ni Senador Escudero, batay sa mga nauna na ring desisyon ng Korte Suprema, may kapangyarihan ng ehekutibo na mag-invoke o ipakiusap ang executive privilege. Ito ay hindi lamang anya sa pagsagot sa isang tanong, kundi sa hindi pagdalo sa pagdinig ng ilang opisyal ng Executive Department. Bunsod nito, hihingin muna ni Senate President Escudero ang karampatang rekomendasyon ng legal team ng Senado bago niya tuluyang aksyonan ng pag-i-issue o hindi ng subpoena. Iginiit naman ni Bersamin ang executive privilege kaya hindi nadadalo ang opisyal sa naturang pagdinig. Ayon sa Executive Secretary, nalaman na nila ang mga paksa na itatanong sa pagdinig at nadetermina nila na mapapaloob na ito sa ilalim ng executive privilege. Kaya ayon kay Bersamin, minabuti na niyang magpadala na agad ng sulat sa Senado na nagsasabing hindi dapat puwersahin ng mga cabinet secretary at iba pang executive officials na sumagot sa nasabing issue. When we learned about the topics, kasi yung invitation ni Senator Amy was quite specific about the topics. So we had a look at this invitation and we determined that there are many probable or likely topics na covered by those matters that would come under yung executive privilege. So it was best to get ahead with a letter to the senator and to the Senate President so that they would be formally informed that in that hearing our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. That's the essence of the letter. Kinontra naman ng Malacanang ang pahayag ni Senador Bato de la Rosa sa pagdinig ng Senado sa umunoy pag-snub ng ehekutibo. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niya pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. Hindi rin naniniwala si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na magkakaroon ng constitutional crisis dahil tumangging dumalo ang government officials sa naturang pagdinig. Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na nadesisyonan ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ernita, Neri versus Senate Committee. May tugon rin ang Malacanang sa banta ni Senador Bato na ipapasumpina ang mga opisyal ng ehekutibo para dumalo sa Senate probe. Nasa kanya po yan. Kung magpapasumpina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita.
Wala pang naitatakda na petsa ang Senate Committee kung kailan isasagawa ang susunod na pagdinig nito sa isyu ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. June, sa pagdinig kanina ay ilang bagong impormasyon din ang isiniwalat ni Senador Amy Marcos kaugnay nga sa pagka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mambabatas, 4 na tauhan umano ng ICC ang nakapasok na ng bansa simula pa noong nakaraang taon. Ilan sa mga yan ay inspector, investigador at meron ding translator habang inaalam pa ang detalye ng iba pa. Habang mayroon din namang itong impormasyon na natanggap na Mayo 2024 pa lang ay pinagplanuhan na ng gobyerno ang pagpapasuko ng pamahalaan kay Duterte sa ICC. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Jude. Kasama ba sa ipapasubpi na Asher kanina yung hiling ni Senador Bato de la Rosa doon sa dokumento o yung parang sinasabi lang 80 pages na plano ni Major General Torre? Paulit, Jude? Kasama ba sa ipapasubpi na ng Senado yung hiling kanina ni Senador Bato de la Rosa, kung di ako nagkakamali o di ako nagkamali sa aking pagdinig, yung dokumento na sinasabi na kay General Torre na ito yung 80 pages, yung plano? June, ang mga nabanggit lang kanina na partikular na isasabina ni Senador Amy Marcos ay yung mga hindi nga dumalo dito sa pagdinig ng Senado. Bagaman kung mayroon mang ibang mga dokumento pa yan, ay kailangan pa natin yung linawin sa Senadora. Ang isa lang sa kanyang mga nasabi ay meron nga ibang dalawa kasi merong dalawang opisyal na sinabina nila, pero ito ay nangangailangan pa rin nga ng pirma ni Senate President Francis Jesus Cordero. At kasabay niyan, yung iba pa, yung mga kasunod ngayon, yung mga isasabina ngayon pagkatapos itong pagdinig, ay hihingian pa rin ng pirma ni Senate President Escudero. At yan nga yung iniintay pa na marisolba sa ngayon. June. Isa lang, Asher. Doon sa mga ipresenta sa presentation kanina ni Senador Amy Marcos na mga dokumento umano na ibinigay sa ICC, kanino galing itong mga dokumento na ito at nagbunsod ito ng pagbibigay nga o paghahain ng warrant of arrest ng ICC sa dating Pangulo? June, yung mga kanina kasi mga nilabas na dokumento ni Senador Amy Marcos, ito lang yung mga impormasyon ng mga tauhan ng mga ICC. Sa pagkakaalam natin, pagkakaunawa natin kanina sa kanyang Senate hearing, ay ito ay nagmula dun sa mga ahensya or dun sa isang ahensya ng pamahalaan na nakumpirma niya yung impormasyon dahil readily available naman daw yung information na ito sa isang public website. Pero yung ibang impormasyon, yan pa yung aalamin natin at kukumpirmahin natin, June. Right. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. May sagot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pasalamat ni Vice President Sara Duterte sa kanya. Ito ay kaugnay na nanumbalik umano ang relasyon ng Vice Presidente sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos maditin na ito sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, na itanong niya mismo ito kay Pangulong Marcos. Pero, pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Hindi lamang ang Russian-American vlogger na si Vitaly Sodorovetsky ang sinampahan ng reklamo ng mga security guard na binastos nito sa kanyang vlog. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, maging ang videographer nito na Pilipino ay kasama sa inireklamo. Blacklisted na rin ng vlogger at hindi napapayagan pa ng Bureau of Immigration na makabalik ng Pilipinas kahit kailan. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Kaugnay po doon sa mga foreign nationals, sinasabi po natin kahit nasaan po tayo na lugar,
lalo na po tayo po ay diocese ng lugar, as igalang po natin yung mga local laws and customs po. Kung mapapansin po ninyo, pag tayo po mga Pilipino pumapasyal, isa po ngayon yung pre-departure seminar po na pinag-aaralan natin yung mga local customs, yung mga do's and don'ts. Ganun din po yung panawagan natin sa kanila na igalang din po yung local laws, rules and customs. Excuse me, Madam. Sorry. I'm gonna rob you if you keep walking away. I want to give you money. No? Okay. Okay, because you got a COVID mask, you liberal. Can I give you a kiss? No, I have a question for you. Hello. Roxy. Papa. Roxy. Ilan lamang ito sa napakaraming offending o nakakabastos na vlog content ng Russian-American vlogger na si Vitaly Zhorovyetsky sa mga Pilipino sa bansa. Kaya naman ang Bureau of Immigration naglabas ng mission order para ipaaresto si Zhorovyetsky bilang undesirable alien. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, gulo ang dala ng vlogger sa mga mamamayan sa Pilipinas dahil sa ginagawa nitong pambabastos, kaya't hindi ito dapat na manatili sa bansa. Sa amin po, ang declaration natin is undesirable alien. Ang ibig sabihin po nun, ang isang foreign national ay hindi na karapat-dapat na manatili sa bansa dahil ang kanyang presensya po ay nakakaabala na, nakakagambala na sa komunidad po natin. Bukod dyan, sinabi pa ni Sandoval na inaayos na nila ang mga dokumento ni Zhorovyetsky para ipa-deport ito matapos na maaresto ng mga tauhan ng CIDG kahapon sa isang hotel sa Pasay. After deportation po, once tag na siya as an undesirable alien at ma-implement na po natin ang deportation, kasama po doon ang blacklisting, meaning hindi na po siya papapasukan perpetually. Subalit nilinaw ni Sandoval na maaantala ang deportation ni Zhorovyetsky kapag mayroong kasong nakasampalaban dito na kailangang tapusin. Ang Philippine National Police sinabing may nakahain ng reklamo laban sa vlogger at sa Pilipinong videographer nito. Kasali po yun sa sinampahan ng unjust vexation po. Isa lang po yung nabanggit na Pilipino, pero ang specifically po na binanggit doon sa update report is unjust vexation po ang pinail po ng security guard po. Sa ngayon, nakakulong na ang naturang dayuhan sa pasilidad ng Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Si Zhorovyetsky ay dumating sa bansa bilang turista noon pang March 26, 2025 dahil sa umano'y may tutulungan itong isang pamilyang nangangailangan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay na ng public apology si Gabriel Go, ang head ng Special Operations Group Strike Force ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kaugnay sa nangyaring pamamahiya sa isang pulis. Ngunit kahit pa humingi na ito ng paumanhin, nahaharap pa rin ito sa kaso. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sir, if you are listening to this, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil po sa nangyaring it's not my intention na magkaroon po ng ganong hindi maayos na pangyayari at pakikitungo po. Personal na nagpunta sa tanggapan ng National Police Commission sa Quezon City si Gabriel Go, ang head ng Special Operations Group, Strike Force MMDA, upang mag-public apology. Humingi ito ng paumanhin kay Captain Man Eric Felipe sa National Police Commission at sa kanyang institusyon, ang MMDA, na nabahiran umano ang reputasyon dahil sa pangyayari. Tungkol ito sa clearing operation sa Barangay Teachers Village East noong March 25, kung saan nag-viral ang paninite ni Go kay Felipe dahil sa nakaparadang motorsiklo sa bangketa. Humingi na ng paumanhin si Felipe, subalit kumalat pa rin sa social media ang paninita at pamamahiya sa kanya ni Go. Ayon kay Go, nadala lamang siya ng kanyang emosyon pero hindi anya dapat ito nangyari bilang isang public servant. Gusto ko rin pong i-ano po sa inyo no, na yung trabaho ko po is it's not a job na
araw-araw requires me to be, it requires me to be on the road every day, from morning until evening. So, pero hindi po tama na we involve emotions. It should not be emotional in such a sense na it will get ahead of us. Sabi ng NAPOLCOM, hindi lamang si Captain Felipe ang nasaktan sa pangyayari, kundi ang buong hanay ng Philippine National Police. The offense was done to the 225,000 strong members of the Philippine National Police, both active and retired. This is not just the story of Mr. Go and Captain Felipe. Ito yung istorya ng mga institusyon. Kaya bilang kuya ng Philippine National Police, tayo po ay nanguna para medyo makalabit ang ating mga kaibigan sa MMDA na sana bigyan naman ng konting respeto ang uniforme. Napakahirap maging pulis. Gayunman, tinanggap ng NAPOLCOM ang paghingi ng paumanhin ni Go at hindi na magsasampa ng kaso laban kay Go. We accept the apology of Mr. Go. It's now between Mr. Go and Captain Felipe. Kung ano ang gawin ni Captain Felipe, we still respect his decision, whatever it is. It's for Mr. Go to convince Captain Felipe otherwise. Sa kabila ng paghingi ni Go ng paumanhin, itinuloy pa rin ni Captain Man Eric Felipe ang pulis na kanyang nakasagutan ang pagsasampa ng kaso laban sa MMDA officer. Ayon naman kay Go, nakahandaan niya siya na harapin ang asunto. Noong Sabado pa inaasahan ng NAPOLCOM si Go para mag-public apology, pero hindi ito sumipot. Well, as I said, ang pangyayaring ito po ay may kasamang mga emotions. So I think it is better to be addressed with a clear mind, with a sound mind, and wala pong any other emotions involved. This should be coming from kumbaga wholehearted ang approach natin. That's one of the reasons kung bakit po na-defer. Bilin ng NAPOLCOM, bilang isang public servant, dapat ay inuuna ni Go ang kapakanan ng publiko, hindi ang sariling kapakanan at hindi kailangang mamahiya dahil bawat isa ay mayroon namang karapatan sa ilalim ng batas. So pakiusap ko na lang siguro, hindi lang galing sa hanay ng kapulisan, siguro pakiusap ko na rin mula sa hanay ng taong bayan na respetuhin nyo rin naman yung mga rights of the private citizens. Kasi presumed innocent din naman yan, may mga karapatan din naman yan. So baka naman pwedeng huwag naman pahiyain kung hindi naman kinakailangan. Yes, that I have to agree with you, Commissioner. And rest assured, this will be taken care of. At rest assured, the protection of each and everyone, especially ang karapatan ng bawat tao, ay gagampanan din po natin yan. Hindi lang po sa hanay ng enforcement ng traffic rules and regulations. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang sinampahan ngayong hapon ni Police Captain Man Eric Felipe si Gabriel Go at ang may-ari ng YouTube account na nag-upload ng video na si Dada Ku. Anya, napatawad na niya si Go, ngunit personal niyang desisyon ang magsampa pa rin ng kaso. Kasong paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagpasalamat din si Captain Felipe sa NAPOLCOM, kay Senator J.V. Ejercito at sa buong Philippine National Police sa paninindigan sa kanya sa panahong binabati ko siya sa social media dahil sa viral video. Actually po, kahit hindi na po mag-apology sir, napatawad na po natin siya. Actually, sinusuportahan ko po siya dun sa crusades niya, again po dun sa illegal on cleaning on streets sa ating Metro Manila. Saludo po ako sa kanya dyan. Doon po sa, lastly po, it is my personal decision po to file a case for posting edited and spliced videos online na medyo nakasira po ng ating pagkatao. Iginiit ng isang kongresista na kailangan ng maipasa ang isang panukalang batas upang matugunan ang dumaraming insidente ng road rage sa bansa. Kasalukuyang nakabinbin ng anti-road rage bills sa House Committee on Transportation. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Para mabawasan din yung yung mga mainit na ulo, parang ganun, sir. Kasi ngayon parang ang tatapang na ng mga tao ngayon, sir. Parang wala nang takot ba, ganun. Para sana magkaroon ng batas nga po regarding that. 5 taon ng motorcycle rider si Froilan. Anya, personal na siyang nakasaksi ng insidente ng road rage. Tumutukoy ang road rage sa agresibo at marahas na pakikitungo o matinding pagkagalit ng motorista sa iba pang road users. Isang malaking halimbawa nito ang nangyaring road rage incident sa Antipolo, Rizal, kamakailan. Nauwi ang insidente sa suntukan at pamaril na ikinasawi ng isang motorcycle rider. Kaya para kay Froilan, napapanahon ng magkaroon ng batas para maiwasang maulit ang mga ganitong insidente. Mas maganda siguro para mabawasan din yung mga init ng ulo ng iba. Sa loob naman ng 15 taong pagmamaneho ng jeepney ni Mang Martiliano, nasangkot ito mismo sa away sa kapwa public utility driver dahil sa agawan sa mga pasahero. Kaya naman sang-ayon din ito sa pagkakaroon ng batas kontra road rage. Siyempre mag-iingat ka na dahil hindi ka pwedeng magmaneho, walang lisensya eh. Naniniwala sa San Jose del Monte Lone District Representative Rida Robes na kailangan ng maipasa ang kanyang panukala kontra road rage. Ilan pang katulad na panukala ang nakabinbin ngayon sa House Committee on Transportation. Kaya isinusulong ko po itong anti-road rage bill. Kasi pag walang ganitong specific na batas, hahanapan nila criminal charge, frustrated murder, yung mga ganyan. So, pero pag merong anti-road rage bill, palagay ko very specific yung aking sinusulong na ito eh. May sagot talaga doon sa problemang mangyayari sa kalsada. Sa ilalim ng House Bill No. 1511 ni Congresswoman Robes, hindi bababa sa 250,000 pesos ang maaaring ipataw na multa at 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakabilanggo sa sinumang masasangkot sa road rage. Bukod pa ito sa pagpapawalang bisa sa driver's license. May substitute bill na sa Kamara kaugnay nito na kailangan na munang aprubahan ng House Committee on Transportation. Nakapaloob dito ang mga ipinagbabawal sa ilalim ng panukala, gaya ng wild gestures o pangaamba, pagmumura, pang-iinsulto, pananakit, anumang pagbabanta o intimidasyon at paggamit ng puwersa. Papatawan ng parusa ang offender sa anti-road rage bill, magbunga man ng pinsala sa katawan at kamatayan o hindi ang insidente. Inihayag naman ng kongresista na makikipag-ugnayan na siya kay Senate President Francis Escudero, gayon din sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapabilis ang pagpasa sa anti-road rage bill. So far naman, pagka naman sumulat kami kay Presidente, sinabi namin urgent, tinitingnan naman ito at inaaral din po ito ng Executive Secretary. So bago ito mabigyan ng pansin. Kasi kung meron na po kami dito sa bababang kapulungan, baka naman pwede rin niyang tignan o take a look on it. Baka pwedeng tignan at magkaroon na ako ng counterpart para mas mabilis po ang IRR nito pag nasa kanila na. At umabot po sa 19th Congress. Sa kasalukuyan, wala pang counterpart bill ng anti-road rage sa Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinandado na Department of Migrant Workers ang isang travel agency sa San Fernando, Pampanga. Illegal umano ito nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa kapalit ang malaking halaga ng pera. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Para i-implement ang isang closure order ng isang travel agency na nag-hire, nagre-recruit at nagpapadala ng mga workers sa ibang bansa, particularly sa Bulgaria, na walang lisensya. Malaking sahod sa ibang bansa. Ito umano ang ipinang-iengganyo ng Yatra Travel and Tours, isang travel agency sa San Fernando, Pampanga, upang makapanloko sa mga nagnanais maghanap buhay abroad. Ngunit ayon sa Department of Migrant Workers, wala itong mga legal na permit at otorisasyon mula sa ahensya at lokal na pamahalaan para makapag-recruit ng overseas Filipino workers o OFWs. Yung inatempo nila na mapalis ay na-defer po ng Bureau of Immigration. So from doon po nagkaroon tayo ng contact sa complainant at doon po sa illegal recruitment activities po na ginagawa po nila.
Napag-alaman din ng kagawaran na nasa 90,000 hanggang 100,000 pesos ang iniaalok nitong sahod bilang isang factory worker sa bansang Bulgaria, kung saan ang hihingi ang naturang agency ng 400 hanggang 500,000 pesos na processing fee upang ma-secure ang di umanong trabaho. Ayon sa Department of Migrant Workers, kakasuhan ng illegal recruitment ang may-ari ng travel agency at maaaring kumaharap sa matinding kaparusahan. Mabigat po ang illegal recruitment po, depende po sa circumstances, umaabot po ng life imprisonment yun kapag yun ang pinakamabigat na isasampa natin. Meron din, million din yung binabayaran. Plano sanang magsagawa ng entrapment operation ng DMW, ngunit nakaalis na ang may-ari nito bago pa madatnan ng mga otoridad. Kanina ng umaga, nandito na yung team natin, inaabangan natin yung may-ari kasi meron po tayong i-implement sana na entrapment proceedings. No? Hindi po natin alam ang dahilan kung bakit hindi po siya nagpakita, pero gayon pa man, meron na po tayong initial closure order. Tiniyak naman ng kagawaran na hahabulin nila ang nakalusot na illegal recruiter at mas hihigpitan pa ang kampanya laban sa mga nagsusulputang peking recruitment agencies sa bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang pagbebenta ng Estados Unidos ng F-16 fighter jet sa Pilipinas ay bahagi lamang ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines at hindi naglalayong ituon laban sa ibang bansa ayon sa National Security Council. Ipinaliwanag naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na matagal nang pinag-uusapan ng pamahalaan ang paghahanda sakaling umusbong ang gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The announcement yesterday by the U.S. Defense Cooperation Agency of the proposed sale of the F-16 fighter jets in the Philippines, we understand, is part of the commitment of the Trump administration, what has been reaffirmed by the visit of U.S. Defense Secretary Hegseth as an ironclad commitment to the defense of the Philippines. Patunay lamang ng pangako ng Estados Unidos sa matatag na alyansa nito sa Pilipinas ang anunsyo ng United States Defense Cooperation Agency na pagbebenta ng F-16 fighter jets. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ang F-16 fighter jet ay pinaka-advanced na 4th generation na fighter jet sa mundo na malaking upgrade sa assets ng bansa. Sa kabila nito, ayon kay ADG Malaya, wala pang natatanggap na official communication ng Department of National Defense mula sa US government ukol dito. Ayon pa sa NSC, walang dapat ikabahala ang China sa dagdag na assets na ito kontra sa paniniwala ng Beijing na ito ay maaaring magbanta sa seguridad sa rehiyon. And we would like to assure the People's Republic of China that the planned procurement of F-16 fighter jets to the Philippine arsenal does not in any way harm the interest of any third party. It is not intended for any nation. It is merely part of the AFP modernization program. Ganito rin ang posisyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin. That's okay because the details will be worked out still. But that is not for any specific target or state. That is for our defensive post. Kaugnay naman ng pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na paghahanda sa posibleng pag-atake ng China sa Taiwan. Ayon kay ES Bersamin, matagal na itong pinag-uusapan at walang dapat ika-alarma dito. Hindi bago ito kasi matagal na namin pinag-uusapan yan, ano? Because of the great possibility of the mainland China crossing the channel between it and Taiwan to recover Taiwan. No? This is just part of the preparedness that we as a country should be put into. Yung context nung kay General Brawner making that statement is there should not be any alarm on the part of the Filipinos who look or see that interview
Handa rin anya ang pamahalaan sakaling kailangang magsagawa ng evacuation sa Taiwan. Yeah, we have every asset that is needed for that. Maybe for large evacuations, we need the confluence of air and water assets. Yung barko, tsaka yung mga eroplano kung pwede. Iginiit rin ni E.S. Bersamin na hindi naman sasabak ang Pilipinas sa giyera. Wala naman tayo, we are not going to war unless they involve us. Of course. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inalis na ng Philippine Air Force ang grounding ng FA-50 fighter jets halos isang buwan matapos ang pagbagsak ng isa sa mga unit nito sa Bukidnon. Tapos na ring suriin ang lahat ng natitirang fighter jets. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, plano nilang gamitin ang mga ito sa COPE Thunder Exercise 2025 kasama ang United States troops na isasagawa mula April 7 hanggang 18. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Nagdeklara ng temporary ceasefire ang military government ng Myanmar upang makatutok muna sa malaking pinsala na naidulot ng magnitude 7.7 na lindol na tumama noong Biyernes. Ayon sa anunsyo ng Myanmar State Media, tatagal ang tigil tutukan hanggang sa April 22. Sa kasalukuyan, umaabot na sa halos 3,000 individual ang naitalang nasawi sa lindol habang daan-daan ang patuloy na pinaghahanap pa. Magpapataw na naman ng bagong taripa si President Donald Trump sa lahat ng import products ng US. At mas mataas pang taripa ang plano nitong ipatupad sa ilang mga bansa, kabilang ang China at European Union. Ito ang balita ni James Bontuyan. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Ipinahayag ni President Donald Trump sa Make America Wealthy Again event sa White House ang malawakang taripa sa mga produktong imports ng Estados Unidos na may layuning lumaban sa sinabi nitong di patas na patakaran sa kalakalan. Ang 10% baseline tariff ay magiging epektibo sa April 5 habang ang mas mataas na taripa sa ilang mga bansa ay ipapatupad sa April 9. Kasama sa mga bansa na makakatanggap ng mas mataas na taripa ang China na magbabayad ng 34%, ang European Union na may 20% at ang Japan na may 24%. Sa kabuuan, nasa 60 bansa ang makakatanggap ng reciprocal tariffs na may mas mataas na singil, kabilang na dito ang Pilipinas na pinatawan ng 17% na taripa. Paliwanag ni Trump na ang hakbang na ito ay upang maprotektahan ang industriya at upang mapalakas ang produksyon sa loob ng bansa. Subalit iginigiit ng mga ekonomista na ang mga bagong taripa ay posibleng magpataas ng presyo ng mga bilihin at posibleng magdulot ng pagbagsak ng ekonomiya. Samantala, bagaman hindi kasama ang Canada at Mexico sa mga bagong taripa, nanatili ang 25% na taripa na una nang ipinatupad ni Trump laban sa kanilang mga produkto. Kasabay nito, ilang mga bansa tulad ng Canada at European Union ang nagbabantang magpatupad ng kanilang sariling taripa bilang ganti sa bagong polisiyang ito. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Maryland, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Mulak patungong bansang Hungary si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nitong Huwebes sa imbitasyon ni Prime Minister Viktor Orban.
Ang pagpunta ni Netanyahu sa Hungary ay pinaniniwalaang pag-iwas sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya dahil umano sa war crimes na nangyayari sa Gaza. Nangako si Prime Minister Orban na hindi nito i-execute ang ICC warrant kay Netanyahu kahit pa ang Hungary ay obligadong gawin ito bilang isang miyembro ng ICC. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Naniniwala ang Malacanang na hindi magiging malaki ang epekto sa Pilipinas ng pagpapataw ng 17% na taripa ng Estados Unidos. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, kung tutuusin, mas mababa ang taripang ipinataw sa Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa. Maaari rin na niyang magbunga pa ito ng positibong resulta sa Pilipinas. Ayon din po sa DTI, yung impact po nito ay medyo hindi ganon kalaki, very minimal po. Kapag ka po nanatili ang ganitong klaseng polisiya, maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tarif. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, mag-manufacture. Nakalabas na ng detention center ang mga overseas Filipino worker na idinitain sa Qatar dahil umano sa pagsasagawa ng protesta. Gayunman, hindi pa tapos ang investigasyon sa kanila ng Qatari government. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na patuloy ang tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa kanila. Ito ang balita ni Jed Neresina. Gladness. We report today that, of course, based on the President's directive to secure the immediate release of the 17 who are still detained, the Qatari authorities, in two separate batches, the males at around 2:30 a.m. Qatari time, and the females around 4 a.m. Qatari time, were provisionally released pending investigation. Napalaya ng 17 Pilipinong overseas workers sa Qatar matapos ang kanilang pagkakaaresto dahil sa paglahok sa isang ipinagbabawal na protesta. Gayunman, ito ay provisional release pa lamang at patuloy silang iimbestigahan ng Qatari government. So this means they have their liberty pending investigation. They're able to all go home to their respective homes in Qatar, in Doha. And able to spend time for themselves and their loved ones. They could not travel outside of Qatar while investigations are going on. But ang mahalaga dito, provisional liberty is still liberty, and that's very important to the president, and that was the first and foremost, alongside the welfare aspect, is to secure their immediate release. Bagamat wala pang opisyal na kasong isinampa laban sa 17 Pinoy sa Qatar, patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang kanilang sitwasyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na legal assistance. Since they are still subject to investigation, patuloy yung pinag-utos ng ating Pangulo na legal assistance, legal counsel who will provide the necessary legal assistance to the 17 who are still under investigation. Part of the legal assistance that have been so carefully directed by the President is to put up the best legal defense for our 17 kababayans. Hindi na nagbigay ng detalye ang DMW kaugnay sa legal defense na inihahanda para sa kanila bilang bahagi ng attorney-client confidentiality. Kasama rin sa tiniyak ng pamahalaan ay ang pagbabantay sa welfare at medikal na pangangailangan ng mga nakalayang Pilipino. Kaugnay rito, nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa lahat ng OFW na maging maingat sa pagsunod sa batas ng bansa kung saan sila naroon upang maiwasan ang ganitong sitwasyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagpatuloy ngayong araw ng Korte Suprema ang pagdinig sa oral arguments kaugnay ng petisyon para mapawalang bisa ang paglilipat ng pamahalaan sa halos 90 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa kanyang pagharap sa mga maestrado kanina, nilinaw ni Department of Finance Secretary Ralph Recto na hindi totoong bankrupt at hindi kailanman mababankrupt ang state health insurer. Nanindigan din ng kalihim na ginamit ng gobyerno ang pondo ng PhilHealth sa mga proyekto na may kinalaman sa kalusugan tulad ng pagtatayo ng tulay para maka-access sa serbisyo sa kalusugan. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Magandang gabi, Dante. Meron pa bang kasunod na pagdinig ang Korte Suprema hinggil dito sa petisyon na ito at kailan inaasahan na sila po ay maglalabas ng desisyon tungkol dito? Magandang gabi, Jun. Huling pagdinig na kanina o oral arguments ng Supreme Court kaugnay sa mga petisyon na kumukwestiyon nga sa paglipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation. At doon naman sa paglalabas ng desisyon, wala tayong impormasyon o hindi natin masabi, Jun, kung kailan sapagkat nasa buong diskresyon o desisyon ng Korte kung kailan nila ilalabas ang kanilang hatol. Tinapos na kanina ng Supreme Court ang oral arguments o pagtalakay sa mga petisyon na layong ideklarang labag sa konstitusyon ang paglipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Bilang pambungad sa oral arguments, nagsalita si Department of Finance Secretary Ralph Recto. Sabi ng kalihim, hindi totoong bankrupt o bangkarote ang PhilHealth taliwas sa mga lumitaw sa nakaraang pagdinig. Mayroong anyang pera ang ahensya noong nakaraang taon na halos kalahating bilyong piso kahit kinuha nila ang 60 billion pesos sa 89.9 billion pesos na subsidy. Sapat anya ang pondo para sa pang-araw-araw na operasyon at benepisyong ibinibigay nito. This is more than enough to continue increasing its inpatient, outpatient, and special benefit packages over the next 2 years. And even without subsidy from the government, PhilHealth is still on a strong financial footing. Paliwanag ni Recto, nagkaroon ng maling pananaw at lumalabas na malaki ang kanilang liability o ng PhilHealth, bunsod ng tinatawag na Insurance Contract Liability o ICL na hindi naman aktwal na utang. Dagdag pa rito kung tutuusin ay may mahigit 181 billion pesos na pondo ang PhilHealth na maaaring ibalik sa National Treasury. Ito anya ay idle o natutulog na pondo na dapat magamit para mapakinabangan ng publiko. To the next point, is PhilHealth bankrupt? I'd like to clarify, Your Honors, that the Commission on Audit never declared PhilHealth bankrupt. Hindi bangkarote ang PhilHealth, and it never will be bankrupt. Nanindigan din ang Finance Chief na ang pondo ng PhilHealth ay ginamit ng pamahalaan sa mga proyekto o programa na may kinalaman sa kalusugan. Inihalimbawa pa nito ang pagtatayo ng tulay para maka-access sa serbisyong pangkalusugan. Ito ang naging tugon ni Recto sa tanong ni Associate Justice Mario Lopez kung nailipat na ba ang pondo mula sa PhilHealth ay maaari na ba itong gamitin sa iba na hindi naka-align sa kalusugan. Halimbawa po, sa lalawigan ng Batangas, meron po kami 12 district hospital doon. Sa Makatuwid, there are 12 district hospitals. Sa Makatuwid, hindi lahat ng bayan may hospital. Kailangan mong tumawid ng 3 bayan para makaabot ka sa isang hospital. Nararapat na ayusin natin halimbawa yung mga tulay, kalsada para yung pasyente makaabot sa ospital, lalo na po yung bundis at yung nasa paligro kalagayan. Basta ang kwan ko po, pinapaliwanag ko po, ay ang gamit from health primary purpose ng pera dahil special fund health purpose yan may batas tayo na illegal use of fund. Opo. Ginamit natin sa paraan na iba. And one thing, ginamit sa paraan
na hindi related sa health. Yun lang po ang tanong. Sa nakaraang oral arguments, kinwestiyon ni Justice Amy Lazaro Javier ang gobyerno sa tila minadali na paglipat ng pondo ng PhilHealth para pondohan ang fully funded na proyekto na Panay Guimaras Negros o PGN Bridges Project. Samantala, natanong kanina ang presidente ng PhilHealth na si Edwin Mercado kung mayroon naman pala silang malaking pondo, maaari na ba nilang babaan ang premium contribution ng mga miyembro ng PhilHealth. Sagot ni Mercado, kailangan nila ng aksyon dito ng Kongreso. May nakasaad po na kapag yun nga sa reserve fund ay may mga kinita, pwedeng gamitin pong pampapalawig ng benepisyo o pagbaba ng premium payment. Pero ang mas inaantayan po namin yung amyenda pong nakalatag sa mababa at mataas na kapulungan para po i-adjust yung premium payment. Nangako ang ahensya na gumagawa sila ng paraan para o paano mapalawak ang benepisyo na kanilang ibinibigay sa kanilang mga miyembro. Diyon sa ikalimang oral arguments at huli na nga ay ang naging mandato kanina ni Chief Justice Alexander Hesmundo ay binibigyan ng 30 days non-extendable yung magkabilang panig, ibig sabihin ang mga petitioner, gayon din ang respondent o ang pamahalaan na magsumite ng kanilang memoranda o ito yung final position nila doon sa kaso. At kasunod niyan ay inaasahan natin na maglalabas na ng kautusan ang korte. Kabilang din sa hiningi kanina ng korte, partikular kay doon sa petitioner na si dating bayan muna Representative Nery Colmenares ay isama doon sa kanyang memoranda yung presidential immunity at gayon din sa Solgen. Isa kasi sa contention ng ni Solicitor General Minardo Guevara na dapat tanggalin na sa mga respondent itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil nga bilang nakaupong Pangulo, siya ay immune from suit. Ibig sabihin hindi siya pwedeng kasuhan. Ang kinokontra naman yan ng grupo ni Colmenares. So yun yung naging hiling ng korte. Ilalagay yun sa kanilang final position o memoranda sa loob ng 30 araw pagkatapos itong conclusion ng oral argument sa mga petisyon na kumukwestiyon sa paglilipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Yan ang ating update mula dito sa Baguio City. Balik sa June. Alright, maraming salamat Dante Amento. Samantala, hindi isa sa ilalim sa control ng Commission on Elections ang buong lalawigan ng Maguindanao del Norte. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi makatarungan para sa ibang bayan na wala namang kaguluhan kung isa sa ilalim sa COMELEC control ang buong lalawigan. Sa ngayon ay nakafocus ang COMELEC sa pagsailalim sa COMELEC control sa bayan ng Dato Odin Sinsuat. Sakali namang maisapinal ang resolusyon ay kaagad nilang ipatutupad ang pagsailalim sa COMELEC control ng bayan ng Dato Odin Sinsuat. Pina-finalize po kasi namin ngayon yung mismong resolusyon. In fact, tapos na yung resolusyon, kaya lang yung mismong mga ipagagawa natin doon sa pinaka-administrador kung sakasakali nung COMELEC control area ay ano ba ang mga limitasyon ng gagawin niya. Kasi po, kinakailangan ang COMELEC ay may specific na tao o grupo na nagmamando doon sa area para i-perform yung trabaho ng administrador ng isang COMELEC controlled area. Naghain ng petisyon sa Supreme Court ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban para ipatigil ang internet voting para sa overseas Filipinos sa darating na halalan. Nakahanda namang sumagot ang Commission on Elections o COMELEC sa petition for prohibition and mandamus na ito. Ayon pa sa COMELEC, may contingency plan na rin sila kung sakaling maglabas ng temporary restraining order ang kataas-taasang hukuman patungkol dito. Ito ang balita ni Benedict Samson.
Again, handa po kami na harapin yung kaso na i-file sa amin dyan sa Korte Suprema upang magkaroon po ng interpretasyon kung talaga bang tama o mali ang COMELEC. Sasagutin ng Commission on Elections ang kaso. Ito ang tugon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa petition for prohibition and mandamus na inihain ng political party na Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban sa Korte Suprema kaninang umaga. Ayon kay Chairman Garcia, matagal na nilang inasahan na may pupuna sa internet voting na sisimulan ng gawin ngayong eleksyon. Simula po yan na mag-issue ang COMELEC na isang resolusyon na kung saan sinasabi natin na aside from in-person voting, na postal voting, may pangatlo na tayo, yung pong electronic voting o yung internet voting natin. Ini-expect namin na sana may mag-question para lang malaman natin kung talaga bang tama ang aming gagawin para din mabigyan tayo ng guidance ng ating kataas-taasang hukuman. Sakali naman maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema, nakahanda naman nila ang COMELEC na sumunod dito. Pero hanggat wala ito, itutuloy nila ang internet voting na magsisimula sa April 13 hanggang May 12. Siyempre po, tuloy-tuloy ang ating pong paghahanda patungkol sa internet voting at yan naman po ay iyakap at talaga pong mainit na tinanggap ng mga kababayan natin abroad, lalong-lalo na rin po ang ating pong mga embahada at konsulada sa iba't ibang parte ng ating mundo. Kaninang umaga ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang PDP Laban na binubuo ng ilang senatorial candidates upang hilingin ang pagpapatigil ng internet voting. Ayon sa PDP Laban, unconstitutional nila ito at mapanganib na paraan ng election process. So kailangan po maglagay muna ng mga klarong safeguards at saka kailangan ikonsulta. Wala kasing consultation itong online voting, diretso na lang, walang batas at hindi po pwede ang Commission on Elections magawa ng sariling batas na hindi po batas galing ng Kongreso. Wala nga pong batas na nagsasabi na itong online voting ay dapat ipatupad. Pero andyan na rin po yan hanggat hindi natin na-question, walang pronouncement po ang ating Supreme Court regarding this, ipapatupad po yan ng COMELEC unless we are able to get injunctive relief. Pero tugon naman ng COMELEC, pero naman nila silang contingency plan sakaling ipatigil ng kataas-taasang hukuman ng internet voting. Remember po, sinabi ko may 16,000 na excess na makina kami. Meron lang naman po tayo more or less na 93 post abroad. So kahit magpadala po kami ng tigitigisang makina, kahit pa nga po may contingency, yung mga balota naman po napakadali namin imprenta kung sakasakali ang mga balota. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May nakahanda ng plano ang Commission on Elections o COMELEC para sa pagboto ng mga overseas Filipino workers sakaling lumala ang sitwasyon sa Taiwan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaari pa rin naman anyang makaboto ang mga OFW sa pamamagitan ng internet voting. So ibig sabihin, kung gamit lang ang cellphone, laptop at iPad, kahit po kung may mangyari man yung ganyang klaseng kaguluhan, makakaboto po sila. Kumpara doon sa ilalagay natin yung pagboto sa isang area na pupuntahan po mismo nila yung lugar kung saan po sila boboto. So ganun po yung advantage ng ating internet voting. Dagdag pa ni Garcia, pwede rin namang ipagpaliban ng COMELEC ang botohan sa Taiwan depende sa magiging sitwasyon. Sa tala ng COMELEC ay nasa mahigit 71,000 na mga botante ang nasa Taiwan. Nakalagay po sa ating pong Omnibus Election Code sa Section 6 yung postponement of the election. Kung sakasakali sa isang area nagkaroon ng force majeure, natural calamity o anuman pong makakaapekto sa pagboto ng mga kababayan natin, pwede po kami mag-postpone ng election for 30 days. May bago ng pasilidad sa City of Pines na magbibigay pangkabuhayan sa mga persons with disabilities. Ito ang binuksang PWD Livelihood Center sa Baguio Orchidarium. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Magiging livelihood center ng ating sektor ng taong may kapansanan. Ang ating opisina po ay bumuo ng kooperatiba para sa mga taong may kapansanan. Natupad na rin ang hangaring magkaroon ng livelihood center para sa mga person with disability sa Baguio City matapos ang 6 na taon.
sa presensya ng officials ng lokal na pamahalang lungsod ng Baguio at ng ilang kabilang sa PWD community, formal na binuksan ang Person with Disability Livelihood Center or Kidarium Cafe. Ito po ay isang lugar na nagtataglay sa lahat ng mga pangangailangan ng ating mga taong may kapansanan sa mga entrepreneurial management natin. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang Livelihood Center Project na na-conceptualize noong nakaraang taon ay naglalayong mag-alok ng dedikadong espasyo kung saan ang mga PWD ay maaaring magpakita at magbenta ng kanilang sariling mga produkto. Ito ay dinisenyo upang bigyang kapangyarihan ang komunidad ng PWD sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataon na paunlarin ang kanilang mga kasanayan sa entrepreneurial. We decided na gawin namin ito yung PWD Livelihood Program. At dito magkakaroon sila ng, we will invest yung ating cooperative para they will be able to generate revenue. Para may pantulong talaga, dagdag, aside from yung sinosubsidize natin yung mga activities ng PWD. At least meron silang pinagpagkabuhayan na may mga dividendo sila. So may nabibigyan nila ng tulong. Monthly or quarterly yung kanilang mga miyembro sa cooperative. Higit pa sa pagiging isang marketplace, ang center ay gagana rin bilang cafeteria na nag-aalok sa mga PWDs ng mga trabaho at tungkulin bilang mga staff at server. Multiple function po. Aside from that, display center for the livelihood undertakings ng mga person with disability. At the same time, meeting place ng mga iba't ibang uri ng kapansanan na sana maging tahanan nila itong livelihood center na to, na kung saan sila to ay magkikita-kita, mag-usap-usap, makikipag-ugnayan para itaas natin ang antas ng buhay ng taong may kapansanan. Ipinaliwanag ni Dr. Samuel Aquino, PDAW Head, upang mapakinabangan ang pagkakataong makapagtrabaho at maipakita ang kanilang mga produkto. Ang mga individual na PWD ay kailangang miyembro ng Persons with Disability Cooperative ng Baguio. Tanging ang marehistradong miyembro ang magkakaroon ng access sa libreng livelihood space na tinitiyak ng lokal na komunidad ng PWD ang direktang makikinabang. Inaasang magsisimula ang operasyon ng Livelihood Center sa loob ng 2 linggo na nag-aalok sa mga PWD ng isang plataforma upang maging self-sufficient at ma-develop ang kanilang skills at kumita. Umabot sa 2.3 million pesos ang pondong inilaan dito mula sa General Appropriations ng lokal na pamahalaan ng Baguio. Kasama sa inilaang pondo ang pagbili ng mga kasangkapan at iba pang mahalagang materyales para sa operasyon. Sa pagbubukas ng Orchidarium Cafe, umaasa ang pamahalaan ng lungsod ng Baguio na hindi lamang ang ating mga kababayang may kapansanan ang makikinabang dito, kundi makapag-contribute din ito sa paglago ng ekonomiya ng lungsod. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot sa mahigit 11 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog na nangyari sa isang public school sa Albay. Isinusulong naman ngayon sa lungsod ng Cadiz sa Negros Occidental ang rooftop farming system na magisilbing modelo para sa sustainable agriculture at urban greening sa probinsya, habang 19 na batang pawikan ang pinakawalan sa Sultan Kudarat. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Sa Albay, bagamat walang naiulat na nasaktan sa nangyaring sunog sa Gabaldon Building ng Kamalig North Central School sa Salugan, Kamalig, Albay nitong nakalipas na madaling araw ng Martes, sinabi ng Bureau of Fire Protection Kamalig na umabot sa 11.4 million pesos ang halaga ng natupok ng apoy. Sa ginawang pag-aaral ng BFP, ang gusaling tinupok ay pawangyari sa light materials. Hindi pa batid ang sanhi ng sunog, ngunit nakahanda umano ang Albay Schools Division Superintendent na magpaabot ng tulong sa Kamalig North Central School. Umabot sa 221 learners ang apektado ng sakuna. Magsisilbi namang temporary relocation site ng mga batang nasunugan ang Kamalig Training Center na ipinahiram ng local government unit ng Kamalig.
Sa Negros Occidental, isinusulong ang rooftop farming sa Cadiz City para sa pagpapanatili ng agrikultura at pagpapalago ng urban greening. Ayon sa local government unit ng Cadiz City, ang eco-friendly rooftop garden ay isang sustainable architectural design na nagpapakita ng commitment ng lungsod sa pangangalaga ng kalikasan. Naglalayon din ito na ipakita kung paano maaaring gamitin ng mga lungsod ang bakanting espasyo para sa pagtatanim ng pagkain at pagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran. At sa Mindanao, 7 Samar Cobra o Nadia Samarenses ang nakumpiska sa isang checkpoint sa Malang, Cotabato. Ayon sa Conservation and Development Division o CDD ng Department of the Environment and Natural Resources Region 12, iturn over na ito sa Wildlife Rescue and Research Center of the University of Southern Mindanao o USM para sa karagdagang pangangalaga. Habang 19 na endangered olive riddle sea turtle o Lepidoshi olivacea ang pinakawalan ng DENR Sentro ng Kalamansig matapos mapisa ang mga itlog nito sa karagatang sakop ng Barangay Santa Maria. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matinding bakbakan sa volleyball court ang nasaksihang muli sa Paco Arena. Sa pagpapatuloy ng liga, ipinamalas ng AFP Lady Gunner, PhilHealth Consulta Health Insurers at Comelec Suffragettes ang kanilang galing, kaya matagumpay nilang nakuha ang panalo sa unang round ng UNTV Volleyball League Season 3. Ito ang balita ni Jen Resina. Isang precision strike, nakuha agad ng AFP Lady Gunner ang target nilang panalo kontra DFA Emissaries. Walang inaksayang pagkakataon ng AFP matapos nilang pataubin ang DFA sa isang mabilisang 3-0 sweep. Sa unang set pa lang, agad nang ipinakita ng Lady Gunner ang kanilang pagiging back-to-back champions sa score na 25-13. Sinubukan ng Emissaries na bumawi sa ikalawang set, ngunit hindi nila napigilan ang matinding plays ng AFP at natapos ito sa score na 25-22. Pagdating ng third set, tuluyan nang tinapos ng Lady Gunner ang laban sa score na 25-15. Yung performance ng mga imports, so maganda yung kanilang pinapakita. Kaya nakuha nila yung game ngayon. Tsaka sa tulong na rin ng mga regular, so malaki yung yung contribution nila kaya nanalo sila sa game nila. Para naman kay DFA coach Jose Marie Reyes, lamang din talaga sa experience ang kanilang naging kalaban, kaya nahirapan silang makakuha kahit isang set. Advantage din kasi ng kalaban namin is almost everyday din sila nagtitraining, kami once a week lang. So experience, pangalawa, then pangatlo, mga veterano. Ayun, mga veterano yung kalaban namin. Kami, kumbaga, mga bata pa. Gandang floor defense. Tira Terta doon. Dalawang rookie team naman ang nagharap sa Game 2, kung saan hindi naging madali ang laban ng PhilHealth Consulta Health Insurers kontra NCMH Wellness Warriors. Ngunit napagtagumpayan ito ng PhilHealth at tinapos ang game sa score na 3-1. Sa unang set, nagpakita ng determinasyon ang PhilHealth nang makuha nila ang panalo sa score na 26-24. Pero bumawi agad ng NCMH sa ikalawang set nang maagaw nila ito sa score na 22-25. Sa ikatlo at ikaapat na set, hindi na pumayag ang health insurers at tinapos na ang dalawang set sa score na 25-21 at 25-19 na nagsara sa laban. Sa preparation, una-una yung positioning nila sa defense and also sa offense. Then meron kaming changes ng konti sa position ng players na nasa loob sa offense.
Kaya nakapag-adjust na ng maayos. Para naman sa Wellness Warriors, bilang rookie team, kailangan pa nilang magpalakas ng stamina bilang paghahanda sa susunod pa nilang laro. Kasi nga first time namin sumali, siguro kulang pa talaga yung training kasi may mga trabaho. Then yung imports namin may mga trabaho din. Kita naman natin yung game ngayon, kapos talaga. Kulang ang stamina. Siguro focus ulit kami sa training. Then palakas ng stamina para sa mga susunod pang games makuha na namin. Soccer Jets. Their first point, courtesy of Sam. Sa huling match, hindi nagpatinag ang Comelec Suffragettes sa pagsisimula ng kanilang kampanya matapos nilang makuha ang 3-0 win laban sa NHA Home Masters. Mula umpisa hanggang dulo, kumamada ang Suffragettes gamit ang kanilang solido at mahusay na pagbuo ng plays, kaya natapos agad ito sa score na 25-20, 25-12 at 25-23. Ngayon kasi ang medyo yung mga imports nila malakas pumalo. May iba't iba klase, may yung variety ng attacks nila. Iba-iba hindi madaling basahin. So nag-prepare lang kami sa defense kung paano umatake yung imports. At the same time, hard service sila so kailangan din namin pinag-aralan namin yung first ball namin. Bigumang makuha ang panalo, nakikita na ni NHA coach Albert Babiera na nagbubunga ang trainings na kanilang ginagawa. Laro namin error yung laging mali namin dahil dumidikit na ang score. Nagkakamali kami sa error palagi. Yung siguro yung sa susunod na game namin, yung ginagawa namin nung laro namin ngayon sa Comelec, yun din ang gagawin namin sa susunod namin game. Kaya lang less error na. Nakukuha na namin yung receive, yung ibang yung coverage. Yun, practice pa lang. Totally more practice pa para makuha namin yung dalawang game namin. Sana manalo kami doon. Abangan ang susunod na match schedule ngayong darating na linggo, April 6, live pa rin sa Paco Arena. Maghaharap sa Game 1 ang NHA Home Masters laban sa NCMH Wellness Warriors. PhilHealth Consulta Health Insurers kontra DFA Emissary sa Game 2. At BFP Lady Firefighters laban sa Comelec Suffragettes sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Huwebes. Pero bago yan, naalala ko na yung gusto kong mabati, mga taga-Itogon, sila Manong Rolly, at si Manang Lolit Casilya, yung mga masugid nating tagapanood dyan sa Itogon, Benguet, at si Engineer Marlon Fletcher dyan dito sa taga... Ano ba yung Kamanaba? Ano bang N sa Kamanaba? Nabotas? Nabotas ba yun? Ay, Valenzuela pala, Valenzuela. Sorry. Valenzuela. Ayaw ko na makakalimutan na ako, pasensya na po ating mga kausi dyan. Ito naman po, hinggil sa road rage na issue itong mga nakalipas na araw. Sabi po ni Ramboy, isama na rin yung road rage exam sa LTO bago bigyan ng lisensya ang driver. Merong exam na rin sa road rage. Paano yun? Paano yung road rage exam? Yun nga ang ibabalangkas pa ni Ramboy. Nga ba, di ba? Sama doon. Baka siguro may mga situationer na gustong ilabas na si Ramboy na pagka ganito, anong gagawin mo? Diba? Pero ang mahalaga dito, maganda rin mapanood nila, yung sa manibela ni Kuya Daniel. I-type nyo lang po sa Facebook
Paano maiiwasan ang road rage? Lalabas po doon, manibela, sa si Kuya Daniel Rason. Yung mga tips ni Oo. Kuya. Sorry kasi ang tagal ko na din nagmamaneho eh. So, hindi ko na alam yung bagong pagkuha. Kasi di ba maraming binago sa pagkuha ng lisensya. Meron bang psychological aspect sa pagkuha ng lisensya? Wala. Wala, written lang at saka practical, Wala, no? Wala yung psychological aspect. Oo, kasi alam mo maganda rin yun eh. Minsan kasi 'di ba parang doon mo makikita paano kung may anger management problem correct. pala yung nagmamaneho. Kasi magaling man siya magmaneho pero baka hindi pala siya Madaling psychologically prepared. Oo. Sana tingnan din yung ganon. Sabi naman ni Pablo Naides Jr., dapat isama sa anti-road rage bill, ayan na nga, Ayan na nga, anger management, ayun siya. traffic rules, and signs. So, parehas kami ng iniisip ni Pablo Naides. Yeah, salamat po at shout out sa atin din po mga kausi na sina Christine Anna Marie, Juan Alogin at Warren Limpin. Salamat po. Ganon din kina Yoli Layugan, Fortunato Aquino at Billy Lustre Villata. At mga kasambahay, kung may mga istorya pa po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 7:9 na nagsasabi, "Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.